Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa third floor ng PIA building para sa namang pagtatanghal ng Communications and News Exchange Forum. Sa mga nakarang mga buwan at hanggang ngayon, may mga iba't ibang kalamidad na dumaan sa ating bayan. At sa araw na ito ay makakasama po natin ang Secretary ng Agriculture na siyang magbibigay sa atin ng mga updates na ginawa noong 2011, mga programa sa 2012 at kung ano yung mga aksyon na ginawa ng Department of Agriculture, lalo na sa mga areas na nasalanta ng bagyong Sendong at ng paglindol sa Negros Oriental. So sa araw na ito, makakasama po natin si Secretary Procy Alcala. Hingan ho natin siya ng unang pananalita. Magandang umaga po muli at nandito na naman po ang taga-kagawaran ng agrikultura para makipagbalitaan po sa inyo sa mga nagawa po ng kagawaran sa nakaraang taon at mga balakin po naman sa mas ikagaganda po ng kabuhayan ng mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Salamat po. Secretary, pwede ho bang bigyan nyo kami ng mga highlights ng mga achievements ng Department of Agriculture noong nakaraang taon? Siguro po dahil natuto na po ako pagka namang ilang panahon na pagka ang kagawaran agrikultura ang pinag-usapan ay lagi pong tungkol muna sa staple o sa ating pong pangunahing kinokonsume sa rice. So sa pagdating po sa rice program, matagumpay po nating naisagawa yung maraming konsultasyon sa bawat rehiyon po sa buong bansa. Actually po, for the past few years na ako naging pangunahing tauhan ng kagawaran, ay nabisita na po natin ang nasa mahigit na 6 na pong lalawigan sa buong bansa at that means lahat po ng rehiyon ay napuntahan na natin. So yung pong mga inputs na nakukuha namin sa mga pagpapalitan po namin sa open forums ay inilagay po natin sa magandang polisiya na kaya po tayo nakabuo ng magandang programa sa rice program. Naitulak po natin ang pag-expand ng mga irrigation sa paglalagay po ng mga new areas, pag-rehabilitate po at saka pag-restore ng mga datihang pong napapagtaniman. Nakapag-establish po tayo ng mga community seed bankings na nakita po natin ang advantage nitong mga nakaraang mga sakuna po sa atin. Kagaya po ng matamaan ng Sendong itong Cagayan de Oro at saka po Iligan, na may yung po mga bukirin dyan na tinamaan ay automatic po meron tayong nakadeploy na mga seeds. So yung seed banking po ay nakikita natin ang advantage na right after the calamity, meron na po agad na nakahanda na pamalit tanim na palay na pananim, certified seeds po, at saka po even sa mga corns, naka-deploy po agad tayo, at saka po mga vegetable seeds. Na-establish din po natin ang pangunahing hakbangin doon sa mechanization kung saan ang atin pong mga magsasaka ay naitataas na po natin ang antas ang kaalaman at saka po sa paggamit ng mga makina na kinakailangan para ma-save po yung wastage ng ating mga butil at saka po ibang produktong inaani. Naiayos din po natin ang trainings ng mga magbibigay at magpapadaloy po ng programa doon sa ibaba ng ating lahat na dulo ng mga magsasaka. Tapos na po ito, so ang kasunod po nito ay talagang papunta na po sa Irrigators Association level ang training. So diretso po ito, and actually nga po this year magpipick up po tayo ng isang technician na magmumula po doon sa sarili nilang hanay. Bawat Irrigators Association po ay pipick up pa natin ng magiging technician natin na nanggaling sa sarili nilang hanay, so that wala na pong adjustment, sanay na doon sa kanilang gawain at kakilala na po lahat ng mga membro. Kasama rin po dito yung pagsasaayos po ng pagpapalaganap ng tamang consumption
ng ating pong mga butil na kinakain. As I have shared to you last interview po dito, na talaga pong isinusulong na po natin, at yung pong pagpapalakas ng ibang staples na ginagamit po sa ating bansa. Yung pong pag-i-improve po at pagpapadami ng mas malaking taniman ng mga root crops, kagaya po ng kamote doon sa Batanes at saka po sa ibang lugar, yung pong kasaba dyan sa Zamboanga at saka Tawi-Tawi, Sulu, at yung pong mas pagpapalagana po ng iba-ibang varieties na white corn na ginagamit po natin as corn grits to serve the 14 million Filipinos eating corn grits. Doon po sa hanay po naman ng pangisdaan ay mas malaki po yung tulong na nagagawa sa palagay natin ngayon ay doon sa pangangalaga po ng ating mga yamang dagat. Unang-una na po, siguro nabalitaan nyo rin na doon sa Zamboanga Peninsula, nang simula po ay nagkaroon tayo ng kaunting diskusyon dyan. Ngunit ngayon po ay nakikita na yung advantage ng ipasarado po natin ito buhat December, January, and February, hanggang end of February po nakasarado. Ngunit ayon na rin po sa mga sayantista, pag ito po ini-open natin ay mas gaganda po yung harvest ng ating mga mangingisda na ginagawang sardinas po, yung tamban. Ano lang po tayo, pinahinga natin yung dagat at atin pong binawalan yung panguhuli sa panahon na sila'y nangingitlog, sapagkat ayon po sa datos ng mga sayantista, ito daw pong bawat 10 kilo po ng mangingitlog na tamban ay ang ipoproduce po on the following year ay 27 kilos. So sabi ko po, wag na po nating pangarapin yung 27. Maging doble na lang po, maging 20 kilos. So malaking bagay na po ito para doon sa ating mga nasa industriya ng sardinas. Kasama po doon sa isinulong ng ating kagawaran at hanggang sa darating pong panahon ay ating pong dodoblehin pang efforts ay yung pong pagpapatanim ng mga mangroves na siguro po ang tingin lang natin ay ganun lang kadali o ganun lang walang kwenta, ngunit dito po ang napakalaki ang epekto doon sa ating ecosystem na siya naman pong bumubuhay, pagre-rejuvenate ng ating pong mga yamang dagat. Actually, this will be part of the Aquasilvi program and na ongoing po natin ngayon. Yung pong mga mangroves, pag tinanim, bigyan po natin yung mga taong mangangalaga ng net na yun po ang magiging livelihood na po nila. At pagka po may livelihood ang ating mga tao sa tabing dagat, sa palagay po namin makakaiwas din tayo na maka-encounter pa ng mas maraming nag-i-illegal. Kasi yun po ang isa rin sa pinaiigting po nating kampanya last year, na makapag-apprehend po talaga at hindi po natin patawarin yung mga nahuhuli po natin na nag-i-illegal, lalong-lalo na po yung nagpapaputok. Kasi pagka po nagpaputok ang isang mangingisda, patay na po yung malaki, patay pa po yung sumunod, patay pa po yung maliit, at patay po pati yung kakainin ng mga bagong anak na isda. So ito po ang malaki po nating na itusulong. Doon po naman sa high value crops, for the past year ay maayos pong naisusunod na natin at nailalagay natin yung pag-generate po ng economies of scale sa ating mga taniman ng gulay. Mas napapalawak na po natin ngayon yung supply na pinanggagalingan na supply, at napalawak po natin for the past year yung mga taniman ng kagaya po ng sibuyas. Before nga po, pagka po inabot ng bagyo yung Nueva Ecija, wala na pong sibuyas sa buong bansa. Ngunit ngayon po, sa awa po ng Diyos, nakapagpalawak po tayo ng taniman sa Jensan, palawak po tayo ng taniman sa Mindoro, mayroon po sa part ng Quezon, at pati po sa may Ilocos, tumulong po tayo sa pagpapalawak ng taniman dyan. So, napakalaki po ng accomplishment din natin doon sa high value crops, na hindi rin po natin pinabayaan yung pong pagpapadami ng fruit-bearing trees na under din po ng high value crops, dahil at the end of the day, ito po yung kampanya natin tuwing taon-taon na lagi po tayo nagsasabi na sana yung local na prutas ang atin pong tangkilikin
Ngunit hindi po ito masusunod kung hindi po tayo nagtatanim ng sarili nating mga prutas. So we see to it that by starting last year pa po, ay massive na po yung replanting program natin. But not only that, we also included yung pong rubber trees na maganda pong pagkakitaan ito sa atin pong bayan sa Mindanao. At yung pong sa livestock sector naman po, for last year ay maganda po ang naging resulta ng ating mga magsasaka na nagko-cover ng livestock. Ang problema lang po natin ay may mga kasamahan po tayo, lalong-lalo na sa ating pong babuyan, na medyo hindi po nakakaabot ng lampas doon sa threshold para sila'y kumita, sapagkat ang nirereklamo po nila dito ay masyado daw pong dumadami yung nakakapasok sa wet market na mga imported na karne. Na ngayon po ay atin pong pinipilit. Ito po I think ito po ay isang early accomplishment naman natin this year na na-apprehend na po natin at nababantayan na pagka po talaga nagbabiolate sila ng AO22, hinuhuli na po at nababawasan na po yung nasa ating mga wet markets. At siguro po yun muna ang ating baka po ako may nalilimutan pwede naman po ninyong itanong uli mamaya, pero as long as I can remember, lahat po halos ng sektor na nasasakupan po ng kagawaran ay malaki po. Actually po, although hinabot po tayo ng pinakamalakas na typhoon nung nakaraang taon, I think ito po ang malaking may pagmamalaki ng kagawaran na although inabot po tayo ay 98% pa rin po ng projected output ng para sa rice ang inabot natin. Sayang nga lang po at ito yung water under the bridge, kung hindi po tayo inabot ng malakas na Piedring at Kel, we should have gotten the highest ever yield ng palay sa buong bansa na ever since na ang Pilipino ay matutong magtanim. Pero wag na daw po natin pag-iyakan yan at ang targetin na po for 2012. We are really targeting it na mahagi po natin sa 2012 itong pagkakaroon po ng highest ever yield. Maraming salamat po.